Magandang gabi po, mga ka-BK. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula po sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Tunghayan natin. Kinahuhumalingan at kinaaaliwan ng karamihan itong si Amor, nasuki sa tindahan ni Aling Nena. Kakaibang itsura nito, lalo na kumpara sa mga naninirahan dito sa amin. Maganda, maputi, may katangkaran at mahaba ang medyo puti na itong buhok na hanggang bewang. Perpektong hugis puso na labi. Pero hindi katangusan ng ilong. Mahinhin din ito. Hindi makabasag pinggan kung ituturing. Malumanay kung magsalita na hindi mo mawari kung kailan ito galit. Palaging nakangiti at may magandang pakikitungo sa bawat tao rito sa amin. Sa katunayan, mag-iisang buwan pa lang si Amor dito sa aming lugar sa May Bicol. Nung nakaraang buwan pa ito nangupahan sa paupahang bahay namin malapit sa ilog. Agad naman siyang nakasundo ng mga tao dahil sa taglay nitong ugali at kagandahan. Pati nga si Nanay Alicia, masasabi kong itinuring na niya itong anak dahil kada umaga dinadalan ng agahan at kung ano-ano pa. "Oh, wag mong gagalawin yan." Pinitik din Nanay ang noo ko nang abutin ko ang kakaning nakahain sa gitna ng mesa. "Para ba dun sa babae na naman yan?" Inis kong tanong. "Oo naman." Nakangiting sagot nito. "Dapat aalagaan natin ang katulad ni Amor." "Bakit naman?" "Siya lang mag-isa, kaya dapat na arugain natin siya na parang pamilya." "Alam mo, Nay, magmula nang dumating ang babaeng yan, hindi naman natin alam kung saan nanggaling. Simula nun, nalipat na yung buong atensyon nyo sa kanya. Pati mga pagkain natin, halos ibigay mo na lahat sa kanya." Aba, huwag mo akong pagsalitaan, ha?" Hinampas pa ako nito ng sandok. "Bata pa lamang yan si Amor. Mag-isa na sa buhay. Kailangan pa niya ng isang pamilya. Sa tingin ko, kaka-18 lang yan." Ewan ko si Nanay. Napataas ang boses ko sa sobrang inis. Tumayo ako at lumabas. Naiwan naman si Nanay na nagbabalot ng pagkain para dun sa babae. Palabog na ibinagsak ko ang sarili sa simentadong upuan sa tindahan ni Aling Nena. "Oh, ang aga-aga. Nagdadabog ka na naman." Yun na naman si Nanay. Inaasikaso yung babaeng yan. Imbis na akong asikasuhin. Ako yung kadugo. Pero nasa iba yung atensyon niya. Maya-maya pa, inaitikom ko ng aking bibig na makitang papalapit si Amor. At habang papalapit, natuon naman sa kanya ang mga mata ng lahat ng tao na naroroon. Nandito na naman yung epal sa buhay ko. Palihim kong bigkas. "Magandang umaga po." Nakangiting bati ni Amor kay Aling Nena. "Magandang umaga rin sa'yo, Amor." Agad namang inasikaso ni Aling Nena ang babae. Sa tindahang ito,
Mas uunahin pa ito kahit na mas maraming nauna sa kanya sa pila. Marami ang pinamili ni Amor. Nagpresenta naman ang mga kalalakihan, ihatid siya. Dahil hindi niya ito kakayaning mag-isang bitbitin ang mga pinamili. Kapag talaga maganda, aasikasuhin at aalagaan. Pag naman minalas sa panlawas na niyo talaga, hindi ka papansin. Pagpaparinig ko pa. Nakapatingin naman ang mga lalaki sa akin. Oh, bakit? Problema ba sa sinabi ko? Gihatid yun na yan, prinsesa nyo. Dagdag ko na, idiniin ang huling tatlong salita. Selos ka lang. Ang gusto mo ikaw maghatid. Mahina ka eh. Mapangot siyang sigaw ni Ernesto na nakapwesto sa kabilang kanto. Hindi ko na lamang ito pinansin at nagmadaling nilisan ang lugar. Dinig na dinig ko pa ang tawanan nila habang papalayo. Nang magising ako bandang 5:00 ng hapon dahil nakasanayan ko ng matulog ng tanghali. Agad na kumunot ang noo ko matapos mahagip ng aking mga mata ang isang babae na nakaupo sa naglalakihang bato sa gilid ng ilog. Hindi ko na sana ito papansinin at babalik sa pagtulog. Hindi ko na sana ito papansinin at babalik sa pagtulog. Nang bigla na lamang itong sumayaw. Anong ginagawa ng asang to? Sa isip-isip ko. Hinawi ko ang kurtina ng bintana namin at matamang pinagmasdan ang babae sa kalayuan. Malinaw pa naman ang paningin ko. Kaya kahit may kalayuan ang kinaroroonan ng babae, ay klaro pa sa akin ang pinagagagawa niya. Pati na ang mga kagamitang kasama niya. May malaking palanggana ito sa harapan niya. May 3 balde naman sa likuran. May sako naman sa bandang kanan na sa tingin ko ay may laman. Hindi ko lang makita kung ano yung nasa loob dahil nakatali ito. Wala naman akong naririnig na tugtog o musika. Pero patuloy ang pagsayaw ng babae na tila ba isinasabuhay ang mga katutubong sayaw na nagmula sa ating mga ninuno. Nababaliw niya ata rito, nasabi ko pa sa aking sarili. Ipinagpatuloy ko ang pagmamasid. Mula kung saan lang, biglang may naglitawang usok na kulay itim. Ano yun? Gulat kong tanong sa aking sarili. Sa isang iglap ay pinalibutan ng babae ng usok. At dahan-dahan at unti-unting nag-anyong tao ang mga usok na yun. Eksaktong bilang ng mga usok na yun ay nasa 5. At sa nakita kong iyon ay gulat at pagkamangha ang rumihistro sa aking pagmumuka. Maya-maya pa'y natigil naman sa pagsasayaw ang babae. Ang mga usok na pumalibot sa babae na nag-anyong tao ay nagsimulang gumalaw. Ilang sandali pa, ikinuha ng pawang mga usok na yun ang mga balde, pati sako, pati na ang nilalaman ng palanggana. Ngunit yung isang usok na nag-anyong tao ay tila nakikipag-usap sa babae. Nakaramdam ako ng matinding takot ng mga sandaling yun. Ngunit parang may tumutulak sa akin na patuloy na tingnan.
parang mas nanaig ang aking pagiging mausisa ng mga sandaling to. Napagdesisyonan kong lumapit pa ng konti, puntahan para tuluyang makita kung ano yung nangyayari sa babae. Nang bigla akong makarinig na nagsalita. "Oh, saan ka ba pupunta at nagmamadali ka?" tanong ni nanay. Pero hindi ko na nakuhang sumagot pa sa tanong na yun. Hapon na nung mga sandaling yun at nag-aagaw na ang takip silim at ang araw. Mangilan-ngilan na lang ang mga taong nakatambay sa labas. Pagkalabas ko ng bahay, gumawa ako ng paraan para makalapit sa ilog. Palihim akong pumunta ron, ngunit sa pinakamabilis at pinakamaingat kong pamamaraan. Kaya halos gumagapang akong palapit sa ilog na yan. Iba yung pag-iingat ang ginawa ko. Hanggang sa makalapit ako ng husto. Nag-uusap pa rin yung usok na nag-anyong tao at ang babae. Samantalang ang 4 na taong itim kanina ay bigla na lamang nawala. Minabuti kong isiksik ang aking sarili sa mga bato sa gilid ng ilog. Tinalasan ko ang pandinig habang nakatuon naman ang aking paningin sa kanila. Halos nakatalikod yung babae, kaya naman hindi ko ito makilala. Maya-maya pa, dumiretso ang tingin ko dun sa mga taong itim. Sila yung mga usok na nag-anyong halos tao. Hindi ko alam kung anong elemento ito dahil maitim na maitim talaga sila, na parabang sa uling na hinulma bilang tao. Ilang sandali pa, tumalikod yung taong itim at yung babae. Tinalikuran nilang isa't isa. Maya-maya pa, biglang pumaimbabaw at tila lumipad sa hangin yung taong itim at saka biglang naglaho. Ang babae naman, mabilis na naglakad palayo. Kung kaya't sa hindi ko maipaliwanag ng pagkakataon, parang nais kong sundan yung babae. Mabilis itong naglakad, ngunit pilit ko itong sinundan. Nang maya-maya pa, sa pagkakabang nito, tila nag-iba ang anyo nito. At doon ko siya nakilala. Siya si Amor. Amor? Hindi makapaniwalang bulalas ko. Dali-dali naman akong dumapa ng lumingon nito. Sinasabi ko nga ba, may kakaiba talaga yung babaeng to. Sa isip-isip ko. Sa puntong yan ay hindi ko na siya sinundan sa kanila dahil sa unti-unti nang dumidilim ang paligid. Kaya kaagad ako umuwi sa amin. Kinabukasan, naging maingay ang aming lugar. Nay, anong meron? Kalabit ko kay nanay nang makalabas ako ng bahay. Nawawala kasi sina Pael, si Ronel, si Baste, pati si Junel. Kahapon pa raw hindi nakauwi. Sagot ni nanay. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, bigla akong kinabahan. Bigla akong naisip kung may kinalaman kaya rito yung nakita ko kahapon sa ilog. At ang isa pa, ang 4 kasing ito, sila ang naghati kay Amor kahapon nang mamili ito sa tindahan ni Aling Nena. Hindi kaya
May kinalaman ito sa pagkawala nila. Ang mga lalaking nabanggit ay mga halos kasing idaran ni Amor at mga tagahanga nito. Hoy Tonyo, saan ka ba pupuntang bata ka? Pasigaw na tanong ni nanay nang mabilis akong lumakad palayo. Pupuntahan ko po si Amor, sagot ko naman. Habang tinatahak ang daan patungo sa kanila, ay hindi nakaligtas sa aking pandinig ang umpukan ng mga tao sa aking nadadaanan. Nako, hindi kaya may pandurukot na naganap? Anong oras pa nawala yung mga batang yun? Ano ba katagal nang nawala? Ang sabi-sabi ng kani-kanilang mga pamilya, kahapong umaga raw napansin silang umalis. Ngunit hanggang yun hindi pa nakakabalik. Di kaya bumalik na naman tayo sa panahong may nangunguha ng kabataan para pagkakitaan. Hindi bang kinukuha yung laman loob tapos ibibenta? Mga usap-usapan ng aming mga kabaryo habang ako'y dumadaan. Iwinaglit ko sa aking isipan ang kanilang sabi-sabi. Ngunit malakas talaga ang kutob ko na may mas mabigat na dahilan kung bakit nawawala ang mga iyon. Habang naglalakad, inakasalubong ko si Mayumi. Siya yung anak ni Aling Nena. Mayumi, nagpunta ba sa tindahan niyo si Amor? Hindi, bakit? Sige, wala, natanong ko lang. Kaya nagpatuloy lang ako sa aking paglalakad. At pati si Mang Banok, tinanong ko rin kung nagpunta ba sa kanila si Amor upang mag-igib ng tubig sa kanilang puso. At kagaya ng sagot ni Mayumi, hindi rin daw ito nagtungo sa kanila. Mas binilisan ko pa ang paghakbang papunta kina Amor. Pagdating ko sa bahay nila Amor, ay tila walang tao rito dahil tahimik ang kapaligiran. Ang bahay na to ay paupahan ni nanay. Sa amin nangungupahan si Amor. At dahil napansin kong walang tao, nagpasya na akong pasukin ng bahay. Nakapasok naman agad ako dahil hindi nakasarado ang pinto. Agad akong nag-usisa sa kagamitan sa loob. Mula sa sala, patungo sa kusina. Nang wala akong mapansing kahina-hinala, nagtungo ako sa likod. Sa parting ito ng bahay, meron pang 2 kwartong naririto. Pinihit ko agad ang unang kwarto, subalit hindi ko ito mabuksan. Kaya tiningnan ko ang pangalawang kwarto na. Pagpihit ko sa hawakan ng pintuan, hindi ito nakakandado. Dahan-dahan ko itong ibinukas. At doon ko napansin na wala ngang tao sa bahay. Pagkapasok ko, agad akong kinilabutan. Dahil gulo-gulo ang kagamitan sa loob ng kwarto niyon na parang dinaanan ito ng bagyo. Ang hindi ko pa maintindihan, bakit madilim sa bahaging ito na kahit may ilaw naman dito? Mas lalo akong kinutuban ng lingahin ko ang kabuuan ng silid. Maraming telang itim ang nakasabit sa kisame. May mga ilang stante na tinakpan naman ng tela pa. Mga garapon na maliliit at malaki na may likidong laman.
Mga balde at plangganang nakapatong sa malapad at mahabang mesa. Maya-maya pa, inapahawak na ako sa aking tiyan nang sa aking pakiramdam ay bumabaliktad ang aking sikmura. Kahit sa ganung sitwasyon, nakakita ako ng malaking banga sa dulo ng mesa. Nang aking tingnan maigi, parang kakaibang laman nito. Parang mga mata. Ang baldi naman, makikitang pinagsidlan ito ng mga laman loob. Hindi ko lamang alam kung anong hayop galing doon. Hindi ko na kinaya kaya napatakbo ako palabas at agad na isinawalat sa karamihan ang aking nalaman. Ano? Naku, Tonyo, baka naman nasobrahan ka lang sa kakaning paninda ng nanay mo. Pabiro pa ni Mang Celso. Sinabi ko, totoo po, kung ayaw ninyo maniwala, kayo na mismo ang pumunta dun. Tahimik lang nila akong tiningnan. Ang iba pa'y pinagtatawanan lang din ako. Hindi niyo ba napapansin ang kilos ni Amor? Wala ba kayo napapansin kahina-hinala sa kanya? Maniwala naman kayo sa akin. Pakinggan niyo ako. Pakiusap ko. Ay, Tanya, ikaw na bata ka. Umuwi ka nga. Kung ano nung pinagsasabi mo. Hinila ako bigla ni nanay. Pauwi pero nagmatigas ako. Nay, ano ba? Bakit ayaw niyo paniwalaan? Hindi ba talaga kayo nagtataka sa ikinikilos ni Amor? Masyado na kayong napalapit sa kanya. Ito'y sa loob lamang ng maikling panahon. Yung itsura niya, wala ba kayong napapansin? Wala ba kayong... Hindi ba kayong napatanong dahil sa mga ikinikilos niya sa kabila ng maamo niyang mukha? Natahimik sila at napatingin sa isa't isa. Alam mo, Tonyo, maaari naman. Pwede naman niyang sinasabi mo pero... Pag-aalinlangan pa ni Mang Roberto. Kaya nga po imbestigahan natin. Pwede naman yun, di ba? Kailan po ba tayo kikilos? Kapag huli na ang lahat? Sagot ko naman. Sa sinabi kong yun, tila nahila ko sila at nakumbinsi ko. Napatango-tango naman sila na sa tingin ko nakuha nila ang nais kong ipahiwatig. Mabilis na lumipas ang mga araw at nagtuloy-tuloy ang pagkawala ng mga kabarangay namin. Hindi na ito pinalampas at agad na itinuon ang pansin kay Amor. Hanggang sa mabisto nga ito at tama ang kutob ko. Amor, tinanggap ka namin ng buong puso sa aming lugar. Tapos ganito yung gaganti mo. Oo nga, tama nga. Tila nagsama-sama ang aking mga kabaryo at parang nagprotesta kami sa harapan ng paupahan ni nanay, kung saan naroroon si Amor. Nang maya-maya pa, habang nakadungaw sa bintana, tila ibang pinapakita sa amin ni Amor. Ibang pag-uugali ang nakikita namin. Salungat ito sa dati niyang gawi. Sa tingin niyo ba mapipigilan ako ng mga hawak ninyong itak at palasok? Mapangutyang wika ni Amor. At kasunod nun, biglang nag-ibang anyo nito. Ang maladyosa nito mukha.
ay tila naging isang mabangis na hayop. Ang makinis na kutis nito ay naging magaspang na parang sa buhaya na hindi mawari. Nagtataglay din ito ng mahahabang mga kuko at parang may mahabang matulis na buntot. Dahil rin napaatas ang lahat sa pag-iibang anyo ni Amor. Subalit hindi ito naging rason upang tuluyang matras. Nagkakaisa ang lahat para sa hustisya at mapalayas ang nilalang na ito na naging dahilan upang makalasan ng mahigit 500 tao ang bilang ng aming populasyon sa loob lamang ng 2 linggo. Sa gitna ng aming pagpoprotesta, bigla na lamang dumilim at sa kung saan biglang nagsilitawan ang maiitim na usok na naging dahilan ng pagkabulag ng ilan sa amin. Napuno ng sigaw ang mga sandining ito. Mas naging agresibo si Amor. Ganun din ang maitim na usok na nakapaligid sa kanya. Pero laking pasasalamat pa rin sa may kapal. Dahil nagawa niyang magpadala ng taong tutulong sa aming makaligtas. Pumikit ang lahat. Biglang may sumigaw mula sa likuran na hindi ako pamilyar sa boses. Naipikit ko lang maiging aking mga mata. Dahil parang biglang may lumitaw na nakakasilaw na liwanag na sinundan ng nakabibiging hiyaw ng maraming boses. Hindi boses ng mga kasamahan ko, kundi boses ni Amor at ng mga maiitim na usok. Wala na. Wala na. Pagkadinig ko nun, kaagad kong iminulat ang aking mata at kaagad tumingin sa aking likuran kung saan nagmula ang sumigaw na yun. Maraming salamat, Katunjing, sabi ng mga kabaryo ko. Yumuko ang karamihan. Maging ako yumuko rin bilang pasasalamat sa matandang ito. Kilala si Katunjing bilang isang matandang maalam sa iba't ibang elemento. Hindi lang namin siya naisip kagad. Kinahuli siya ng dating. Malamang nakaabot na sa kanya ang balitang ito. Kaya siya pumunta rito. Sa susunod, ipagbigay alam niyo agad sa akin kung may gumagambala sa ating lugar, sabi ni Katunjing. Huwag nating hayaang pamahayan ng masasamang elemento ang lugar na para sa atin. Dagdag pa nito bilang paalala sa aming mga taga-baryo. Matapos yun, bumalik sa payapa ang aming lugar. Naging maingat na kami sa pagtanggap ng panauhin. Hindi na rin kami basta-basta nagpapapasok, lalo na kung hindi namin alam ang tunay na katauhan. Sa payo ni Katunjing, sinabitan namin ang pinto ng bawat bahay ng pangontra na magsisilbing taga-alerto sa amin kung sakaling may masamang elementong mga hasnag pambala.